itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito, na kami ay muling nandito. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo kami ng talino at lakas upang magampanan namin ang aming mga pamilya. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagalingan ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa amin. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga masayang banal na nangangarap, sa mga pabagkaan na tutulong sa sports at disiplina, sa mga programang nagbibigay ng tulong, pagkain, Huwag natin ang mga kwento sa likod ng mga numero. Suriin natin ang bawat patak ng pawis, bawat proyektong naitatag, at bawat pangarap na binigyang buhay ng ating lokal na pamahalaan para sa taong pananalapi 2025-2026. Ngayong umaga, hindi lamang ito isang karaniwang pag-uulan sa pamamagitan ng sining, musika at makabagong teknolohiya. Tunghayan natin ang makabagong pamamaraan ng paghahatid ng ulat sa bayan ng ating City Mayor Marvin A. Marinho. Mga kababayan, maligayang pagdating sa Subi, isang musikal ng kamalayan sa katotohanan. Ang 2025-2026 Annual Accomplishment Report ng lokal na pamahalaan. Vamos, may apoy na sumisigla sa maliit na iyak sa cellphone ko. Kaya
Batangas City. Landscape? Landscape ka dyan. Kung yan nila landscape mo, pumasok ka doon sa loob ng kwarto mo, ang mga lumang medyas mo, nakakaroon na. Parang, ano nga yung mga sinasabi-sabi mo sa mga political na yan. Ay naman doon, ano naman yung umalang? Sa economic agenda ng administrasyon ni Mayor Marvin Marinho ang patuloy na pagsulong ng pangkabuhayang sektor sa pamamagitan ng mas maayos na transportation and mobility management. Bilang bahagi nito, isinagawa ang upgraded training and development ng 185 personnel ng Traffic Development and Regulatory Office o TTRO. Kasabay ng pagrepaso ang pagpapahusay sa operasyon at pamamahala ng nasabing tanggapan. Pinaigting din ang pagpapatupad ng mga batas trapiko, partikular sa mga gumagamit ng motorsiklo. Kaugnay nito, namahagi ang pamahalaang lungsod ng mga helmet upang higit maitanim sa kamalayan ng mga motorista ang kahalagahan ng disiplina at kaligtasan sa kalsada. Naglalagay ng kamisina na designated waiting areas for commuters. Ito ay upang mahikayan ang mga pasahero na bumaba at sumakay lamang sa mga nakatang lugar at mapanatili ang kaayusan sa mga pangunahing kalsada. Nakapagbigay rin ang lungsod ng mga bagong prangkisa sa 315 tricycle operators. Inunagsan din ang bike patrol upang palakasin ang road roving at monitoring capabilities ng mga traffic enforcer. Nakatulong ito sa mas mabilis at mas flexible na pagpapatrolya habang nababawasan ang gastusin sa gasolina at naitataguyod ang pisikal na kalusugan ng mga enforcer. Ipinatupad din ng pamahalaang lungsod ang libreng parking fee sa unang 1 oras sa mga pampublikong pamilihan at ilang pangkalye sa paligid nito. Pinamunahan ni Mayor Marinho ang Bike to Work, Walk to Work program bilang alternatibong paraan ng pagpasok sa opisina. Layunin nito na makatipid sa pagtaas ng presyo ng gasolina dulot ng oil crisis sa Middle East. Gayon din ang pagsusulong ng mas malusog na pamumuhay at pangangalaga sa kalikasan. Ang inisyatibong ito ay alinsunod din sa Memorandum Circular No. 114 ng Office of the President. Ito ay nag-uutos sa mga tanggapan ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang para sa pagtitipid ng enerhiya. Samantala, batay sa datos ng Public Employment Service Office o PESO, nakapagtala ang lungsod ng 100% placement rate para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho mula Hulyo 2025 hanggang Mayo 2026. Sa kabuuang 7,308 applicants na nairekomenda para sa trabaho. Lahat ay matagumpay na naipwesto sa iba't ibang oportunidad sa mga lokal na tanggapan. Resulta ito ng mas pinaigting na pangangalap ng datos, matibay na pakikipag-ugnayan sa mga pribadong kumpanya at pagpapalawak ng network sa mga micro, small, and medium enterprises para sa mas maraming oportunidad sa trabaho. Upang mas mapabilis at mapaalwan naman ang pagsisimula ng negosyo, ipinatupad ng pamahalaang lungsod ang libreng Mayor's Permit at Business Tax para sa mga start-up at community micro-businesses gaya ng sari-sari stores. Sa ilalim ng programa, 40 negosyo ang nakapag-avail ng naturang benepisyo. Kaya po nagpapasalamat po, Mark, na kay Mayor mo dahil isa po
ako sa nakapag-abig po sa kanyang handog na 3 taon pong libre ang mayor's permit at business tax po. Malaking tulong po at malaking tipid po sa akin dahil yung pangbayad sana ng tax ay pwede po yung ipagdagdag sa kapital po. Kaya malaking tulong po. Thank you po, Mayor. At kayo po ay nakapag po ng ganitong programa para sa amin. Malaking tulong po ito para sa amin mga nagsisimula pang maliit na negosyo po. Bro! Anton! Tignan mo to! May malaking sunog ngayon sa social media. Kailangan natin ng pamatay sunog na poster eh. Ano naman yan, Jojo? Bakit? Nag-post na ba ng liquidation report ng City Hall? May nakita na ba kayong bugtas kondo ng City Hall? Hindi. Pero, alam mo naman kasi medyo OA din yan si Jojo eh. So, ano Jojo? Natama ko na pero para dyan sa sunod mo? Ito na nga kasi bro. Ito na. Nag-post ng City Hall tungkol dun sa inilusan nila na free parking sa may palengke at saka paid parking para sa mga taxpayers. Yun nga lang bro. Ang daming likes at saka shares ng post nila. Puro heart, puro wow, puro love. Kung isipin mo, pa-plastic ng mga tao kaya. Nakasama. Oo nga bro! Ako nga, nakaparada ako dun sa bagong public building. Gamit ako dun. Sobrang luwag, malinis, walang bayan, tas may CCTV pa. Tapos ito pa, ang tito ko, nakatanggap siya ng libreng helmet. Galing diba? Pero, paano na natin hanapan ng butas niyan? Kung di ka na nilang mapakomment ng, "Ay, salamat Mayor! Sa sobrang galing eh!" Salamat, Mayor! Seryoso ka ba, Jojo? Alam mo, sa mundo ng social media, hindi kailangan maging totoo ang post mo. Ang kailangan lang, maging kapani-paniwala sa mga taong galit. Di ba napanood yung information nila? Tabi. Tingnan niyo kung paano i-gigibay ng script ng City Hall sa loob ng 3 segundo. Gawa tayo ng kwento sa momento. Nagyan ang pinamuli.
at livelihood trainings. Naglaan din ng 5.3 million peso na zero interest loan para sa mga kooperatiba at farmers associations. Sa sektor ng pangingisda, 1,549 fishing boats ang nairehistro upang legal na magamit sa paggahanap buhay. Bukod dito, ang Batangas City ang kauna-unahang lungsod sa Region 4A na nakabuo ng farm-to-market road network plan upang matukoy at paisulong ang mga kinakailangang infrastruktura at pasilidad para sa agrikultura. At bahagi ng mga hakbang para sa paglago ng lokal na ekonomiya, binigyang prioridad ng administrasyon ni Mayor Marino ang rehabilitasyon at malawakang paglilinis ng 3 pampublikong pamilihan sa lungsod. Kabilang dito ang pagkukumpuni ng mga ilaw, bubong, electrical wiring at paliguran. Gayon din ang paglilinis ng drainage system sa fish section upang maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Layunin ng mga inisyatibong ito na mapanatili ang isang malinis, maayos at disiplinadong kapaligiran para sa mga mamimili at negosyante. Bilang simbolo ng adhikain ito, isinagawa ni Mayor Marvin Molino ang kanyang first 100 days report sa isang bakanteng lugar ng palengke. Kasabay ng hangaring gawing isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na pampublikong pamilihan sa bansa, ang Batangas City Public Market. Kabilang din sa ipinatupad ang recalibration at pagsira ng mga depektibong timbangan, gayon din ang pagtatatag ng one-stop shop for business permits sa market office upang mapadali ang pagkuha ng permit ng mga stall owners at operators. At bilang pagkilala sa mahalagang papel ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya, inilabas ni Mayor Marino ang Executive Order No. 26, Series of 2026, reconstituting and strengthening the Tourism Council of Batangas City. Layunin nitong maisakatuparan ang mga programa at proyektong nakapaloob sa Batangas City Tourism Development Master Plan 2023 to 2028. Pinamanahan din ni Mayor Mark ang konsultasyon sa mga stakeholder mula sa sektor ng turismo. Kabilang ang mga may-ari ng hotel, resort, travel and tour agencies at iba pang katuwang sa industry. Tinalakay ang pamumuo ng tourism framework at walking tours. Gayon din ang papel ng Tourism Council sa paghahanda para sa Batangas City Foundation Day at mga aktibidad sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Inaasahan higit pang magiging mahalagang pinagkukunan ng kita ang turismo ng lungsod sa pamamagitan ng pagsusulong ng 3 pangunahing tourism priority areas ng Batangas City, ang Caloocan River, Isla Verde at Mount Banoy sa Barangay Talongkong, Silangan. Sa larangan naman ng serbisyong panlipunan, patuloy na pinalalakas ng pamahalaang lungsod ang iba't ibang community structures tulad ng mga samahan ng kababaihan, solo parents, persons with disabilities or PWDs, early childhood care and development or ECCD, at parent-teacher associations or PTA sa 105 barangay. Formal din binuo ang samahang empowerment and reaffirmation of maternal abilities o ERPAT upang higit na mapaunlad ang kapakanan at partisipasyon ng mga ama sa komunidad. Bilang
mga batang Batanggenyo, isinama na sa curriculum ng Early Childhood Care and Development or ECCD sa Batangas City ngayong school year 2026 to 2027 ang Life Skills Training. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng adhikain ni Mayor Marvin Marino na makapagbuo ng mga batang ligtas, malusog, disiplinado at handa sa anumang hamon. Sa maagang paglinang ng mahahalagang life skills, masisiguro ang paghugot ng henerasyon may sapat na kaalaman, kakayahan at malasakit sa sarili, kapwa at komunidad. Gayun din, simula school year 2026 to 2027, bahagi na ng Kinroon Curriculum ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM kasama ang mga praktikal na pagsasanay upang mahubog ang mga mag-aaral na maging handa at malala sa panahon ng sakuna at emergency. Mga programang nakatuon sa kabataan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Batangas City Youth Camp 2026 sa Barangay Talongpok, Silangan na nilahukan ng 155 kabataan. Itinatag din ang Batangas City Sports and Development Council upang isulong ang sports development at healthy lifestyle ng mga Batanggenyo. This is one of the best youth camp. Sobrang smooth lang. Even though wala pong signal, at the same time po wala pong kuryente. Tapos yung the way po ng ano po namin, ng sa water po, talagang titipid kasi po. Pag zero po kasi sa taas ako. Pagdating po talaga sa youth camp, naranasan ko po talaga ang survival mode po talaga ako at saka yung po mga kasama ko. Kasi po syempre, one po ay hindi po talaga ganun kadali na magpaakyat-akyat sa bundok. Yung isa po sa bagay na natutunan ko sa camp na to ay mas habaan pa po yung pasensya. Habaan natin yung pasensya sa 3 araw na yon. Kaya hindi ko na-expect na masusurvive ko na wala man ng cellphone, walang internet. Ang dami ko rin pong natutunan, makipag-interact at saka mag-perform po ng different physical activities at saka yun lang po mga itinuro po ng scouts, ng BFP and other organizations po na nandun. Thank you so much po talaga, Mayor Marvin, kasi ito pong program na ito, napakalaking tulong po sa mga kabataan para makilala po namin ang isa't isa at makapag-connect po doon sa mga tao na meron pong same goal tulad ko po. Kay Mayor Marvin Marino po, sobrang maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng opportunity na makagdalo po sa first ever Batangas City Youth Camp. Nakita ko po kasi pumunta pa po si Mayor doon, si Congresswoman Sir Ferdinand Mabuha para lang po magbigay ng suporta. Nawa po ay ako po at ang ibang pong mga kabataan ay makasama pa pong muli sa Batangas City Youth Camp 2027. I'm very thankful po kay Mayor Marvin kasi I didn't expect po na ganun po pala siya. Like, we have voice as a youth. Hindi po totoo yung ang pinapakinggan nila ng matatanda, hindi. Kasi the way he empowers the youth ay kakaiba. Ipinagmamalaki ng pamahalaang lungsod ng Batangas na sa buong Pilipinas ay Batangas City lamang ang nakapagpatupad ng Mag-aral at Mananghalian Program. Isang comprehensive school-based initiative na layunin tugunan ang nutritional needs ng mga mag-aaral habang pinalalakas ang kanilang kakayahang matuto. Isa itong multi-sectoral na programa na nag-uugnay sa sektor ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at komunidad. Una itong ipinatupad sa Balete Integrated School at Bonbong Elementary School na may kabuuang 2,232 beneficiary students. Sa kasalukuyan, kabilang na rin dito ang Julian A. Pastor Memorial Elementary School or JAPES sa Barangay Kuta na may 1,514 students. Ayon sa mga magulang, malaki ang naitutulong ng programa dahil ang natitipid na bawat ng mga bata ay nagagamit sa iba pang gastusin sa bahay. Ang programang ito ay kabilang sa listahan ng mga natatanging programa sa larangan ng edukasyon at nutrisyon. Maganda po, napakaganda
po itong para sa mga magulang na katulad namin, malaking menos po ito sa aming mga pagbubuluto o gastusin. Parang isang napakaganda pong blessing para sa aming magandang blessing para sa aming mga magulang dito sa parang dito sa Gabnes at dahil na malaki pong menos sa amin sa pagkain at ang nakainin po naman ng mga bata ay yung mga healthy, yung mga gulay-gulay, mga ganyan po, wala pong kung ano-anong mga ingredients na ilalagay. Kaya napakaganda po yan para sa aming mga bata pag-aaral dito sa Gabnes. Mayor, maraming salamat po sa sabi po ay napili niyo, isa sa mga napili niyo eskwela dito sa Batangas na mapasama sa kwento yung programa ang libre panahaya para sa mga mag-aaral. Nakatutulong po ito dahil tuwing wala po akong mabaon dahil kakaunti lang po ang aming nabili. Malaking tulong po ito dahil mabibigyan kami ng libreng pagkain at magiging malusog din kami at masustansya. Nakabubuti po ito at maraming salamat po sa mga pamain na ibibigay niyo sa akin. Ihaw ng pag-asa sa bawat tuwing ihangin. Hindi man madali ang araw-araw na gawain, ngunit sulit kapag bagay na kamitin kumakain. Lasunin ang bawat kulay, binayaman ang araw at ulan. Dahil walang pumili, ngayon may direksyon ang aking
ito pala yung mag-aaral at manungaling program. Minsan, tingnan ko mga bulong gulay na pinapakain nila. Madami na ito na. Pero, madami ko na mga bata kanila kahit ano. Tapos kunin mo yung cellphone mo. Tapos pipicturan mo, sasabihin mo, sariwang gulay. Galing sa gulayan sa paaralan. At galing sa gulayan sa kooperatiban barangay. Di ba ang ganda? Ako, wag na aling Remy. Baka pag tinigman mo pa yan, itag niyo ako sa post nyo at sabihin, kritiko na pabilib ng libre mula. Alam ko na mga gawain na aling Remy. Alam mo ba dati, mga ano namin pulis sa barangay, halos magkandamulong lang kasi walang bumibili. Pero ngayon, binibili ng kooperatiba tapos binibili naman ng LGU para gamitin dito sa ating pilot thing sa ating freelance program. May kita na kami mga magsasama, busog na talalusog pa ang mga bata. Di ba ganda po? Wow! Magtubas, aling Remy. So, ekonomista na pala ang mayor nyo. Dahil nakakalikha siya ng isang circular economy screening program na to. Sa ekonomista o hindi si Mayor, ang mahalaga, pinapalakas niya ang pagsasama namin. Sinasabi mo dyan? Kasi, doon ka na yung utak mo. Magaling pa, kumain ka ng gulay ng mananiwayan. Hindi mo ba alam na marami sa mga magulang na nag-aaral dito ang nakakating dahil sa programa ito? Daming natutulungan. Makitang tao lang yung para sa darating na halalan. Alam mo, Ton, nanggaling din ako dyan. Dati, wala din akong makialam sa mga post ng City Hall. Ito ang sabi ko pa, ano naman kinalaman yan sa buhay mo? Ang mga may aram-aram mo manatuda, napakadaling maniwala sa mga screenshot na pinopost niyo sa social media. Bakit? Dahil walang magpapaliwanag sa kanila ng katotohanan. Pero alam mo, nung sumali ako sa youth camp, ito ang na-realize ko at doon makinig ka. Ang hindi nyo alam o ang hindi nyo mga naiintindihan, napakadali nyong i-bash o kutsain. Tama? Pero, kung maglalaro lang kayo kahit 5 minuto para magbasa ng mga opisyal ng ulan, doon yung maunawaan na ang buwis ng bayan ay bumabalik sa nutrisyon ng mga bata. Very well said, Miguel! Ito ang pinsan ko, si Miguel. Ito ang ehemplo ng isang biktima ng brainwashing sa isang. Seryoso ako, Anton. Totoong mga datos ang pinag-uusapan natin dito. Datos? Oo, opisyal na ulan. Akala mo naman kung sino eksperto ah. Ilang taon ka na nga ulit? Nakapagtapos ka na ba ng kurso mo para leksyon na nakatungkol sa ekonomiya ng lungsod? Lahat ng mga susunod sa amin. May bago pang silipinsan na. Kano pinabayad sa'yo ng City Hall para bigla na maglipis ng nutrisyon, ha? Wala. Sabi mo ka sa akin? Baka mas malaki pa yung kinikita ko sa Facebook page ko eh. Uy, totoo yung sinasabi niya mo. Alam mo, mananatili tayo walang pakialam. Kung laging natutunan naman ng pasihan. Para na rin natin sinabi, ang mga sinungaling ang nagsasalita para sa atin. Anton, huwag natin hayaan pamilya pa natin ang mga ilangan bago natin sabihin, maganda pa na ang premyo ng lungsod. Alam mo, tara na na, iwanan na natin na kung ano ang sinasabi. Wala ka ang pagkain. Hindi ako padadala rito. Pakitang tao lang yung para sa darating na halalan. Pakitang tao lang yan para sa darating na halalan. Alam mo, Anton, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit galit ka. Nakikita mo naman na maayos ang takbo ng mga proyekto, di ba? Maayos? O baka naman masyado walang emosyonal at uto-uto? Alam mo yun ang problema sa inyo, Miguel. Konting pintura lang sa oval, konting maayos sa mga bata, nakakalimutan nyo mag-isip ng kritikal. Napakagaling mo yun. Huwag mo madali ng toxic positivity mo dito. Nagkagaslit ka na ng sistema, proud na proud mo pang pinagmamalaki sa akin. Musobra ka na ha! Hindi lahat tungkol sa politika! Hindi mo ba talaga naiintindihan ng mga pagbabago? Yung kasama ni Aling Remy, di ba nakuha nilang job order worker sa ginagawang kalsada sa barangay natin?
Yung anak ni Mang Tomas at yung kapatid ko. Di ba gagraduate na doon sa CLB? Dahil scholar sila ng city government. Bakit? Sarado ng mga mata mo! Nakakawalan ko! Ano? Ginagawa niyo, di ba? Kuya! Dahil kuya! Bilisan mo na, tawagan mo na city hotline! Ito ang number! 0999-222-668! Para sa serbisyong pangkalusugan, pinalawak at pinaigting ng pamahalaang lungsod ang mga programang pangkalusugan alinsunod sa paniniwala ang palusog ng mamamayan ay susi sa mas maunlad na lungsod. Sa ilalim ng expanded EPD Healthcare Program, lumagda sa isang Memorandum of Agreement si Mayor Marino upang madagdagan ang partner hospitals. Mula 3 ay ginawa ng partner ang lahat ng 6 na ospital sa lungsod. Sa layunin mas mapalawak ang akses ng mga benepisyaryo sa serbisyong ospital. May kabuuang 170 kama ang nailaan para sa mas pasyenteng sakop ng programa. At hanggang Pebrero taong 2026 ay umabot na sa 318,608,606 pesos and 69 centavos ang naibayad ng pamahalaang lungsod sa mga partner hospitals. Gayon din nakipagtuwa ang pamahalaang lungsod sa iCare Insular Healthcare sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement upang higit na mamalakas ang proteksyon at mga benepisyong pangkalusugan ng mga kawain ng pamahalaang lungsod bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo at karapatang makatanggap ng sapat at maaasahang suporta sa mga mahalagang pangkalusugan. Kinilala rin ng Office of the City Health Officer bilang PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program o YAHA, Accredited Primary Care Provider. Sa kasalukuyan, may 51,289 registered members na ang makikinabang sa libreng konsultasyon, basic laboratory test at 20,000 pesos na halaga para sa maintenance medicine. Patuloy pa rin ang pagpaparehistro ng mga household members para makabilang sa YAKA program. Inilunsad noong Agosto 2025 ang 24/7 Mayor's Action Mobile Hotline na 0999-222-6626 na nagsilbing pangunahing mekanismo ng agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Sa pamamagitan nito, naitala ang 3,989 hospital endorsements at nakapagbigay ng serbisyo sa humigit kumulang 20 kliyente araw-araw. Nakatulong din ang hotline sa mas pinatibay na koordinasyon ng mga tanggapan sa pamahalaan, lalo na sa mga emergency at kagyan na pangangailangan. Ako po ay tumutulong Pangulo. Bago kumpay si Rochelle ay kailangan namin ng kontay. Tumawag po si Pangulo sa EPD hotline at
mabilis naman pong natugunan ang aking pangangailangan. Mayor, maraming salamat kay Congresswoman at kami po ay marami po kami natutulungan. Maraming salamat. Okay naman po kasi ang bilis po nilang mag-response. Kumbaga, kasi nasa on duty kasi ako nung sa akin nung ako nagtrabaho. Ngayon, siguro mga 10 to 20 minutes na naman agad nila na yun nga, kasi nga yung bata ay nag-iintay na sa tricycle. Yun nga po, edi dadala agad dito namin na bigyan naman agad nila ng action. Napakalaking tulong po talaga sa amin, lalo na sa aming mga solo parent. Ganon. Kasi po, yan po kami, yan po yung nagiging sandalan namin para matugunan yung mga pangangailangan. At upang higit pang mainamin ang serbisyo sa mamamayan, isinagawa ang Barangay Caravan sa 18 barangay, kung saan direktang naihatid sa mga komunidad ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang lungsod. At para naman sa mas transparent at maayos na pamamahagi ng tulong pinansyal, pinatupad ang USSC Voucher Program at KYC System sa pamamagitan ng Batangas City USSC Development Bank of the Philippines o DBP Memorandum of Agreement. Umabot sa 85,443 residents ang nairehistro sa KYC program upang makapag-avail ng financial, medical, funeral at burial assistance gamit ang voucher system. Ang sumailalim sa KYC ay tumanggap din ng pamastong handog at tulong na bigas. Sa ilalim ng programa, higit na mabilis ang proseso at mas nagagabayan ang mga benepisyaryo sa tamang paggamit ng tulong na pinagkaloob ng pamahalaang lungsod. Habang ang mga partner pharmacies at supermarkets ay na-orient para sa maayos na implementasyon ng programa. Sa programa po ni Mayor, ako ay naman sa nagpapasalamat bilang isang mamamayan kasi nagkaroon na ganitong programa. Now, in one time na kami nahirapan pumila, nagsabit ng mga requirements, pero after that, dire-diretso. So, hindi namin na-expect na may mga kasunod pa palang mga benepisyo or ayuda na binibigay sa amin. Napakalaki pong tulong. Dahil sa panahong katulad po namin, kami mag-asawa lamang, pareho pang senior, pareho pang may karamdaman, napakalaking tulong na kalagay pong binibigay. Sana po, Mayor, ipagpatuloy po ninyo ang inyong magandang atikain sa ating bayan. Maraming salamat po sa pagtulong niya at pinagkakaloob po ninyo sa amin. Malaking kaluwagan sa amin, lalo nga sa hirap na nalagway sa pantalan. Ay di ito, napakalaking bagay sa amin ito sa mga bigas na ito. Hindi na kami bibili. Nasa halip na bibili mo ng bigas, bibili na ibang pangangailangan sa bahay. Ito pong mga binibili na ayuda na ito ng pamahalalay, napakalaking pong bagay at napakalaking tulong para sa aming pamilya at sa ating pamayanan. Opo, nakakatulong po siya gawa na ngayon. Pabilihan mo ng gamot. Araw-araw ako nainom ng gamot. Kailangan ko talaga paghanap ng paraan para makabili ng gamot. Kung pinamot na medical assistance. Napakalaki din kung tulong yung napapapunta sa voucher kasi meron nyo sa loob ng isang buwan. Yung inyong 2,000 mahigit na bag na bibili sa loob ng isang buwan, mababawasan ng 1,000. Abang malaki na din po kabawasan nyo. Maraming salamat po, Mayor, dahil doon nga po sa inyong ibinibigay na tulong sa akin ay napakalaki na din po gagaanan sa akin dahil kung tutusin po sa halip na sa akin pangbusa magmumula yung 1,000 ay nakaranas na po ako makagamit. Kaya maraming salamat, Mayor. Malaking pagkagawa po ito sa katulad ko na walang pagbili ng gamot. Okay naman po ang process ng pagkano ng voucher ng sa medicine. Madali naman ang paglalakad dahil nga kita na sa kayo na kalbayin na nga parang nakamabay sa mga empleyado din sa city. Maraming salamat, Mayor Marvin. Ako natulungan ng pambili ng aking maintenance na
Kamusta po ang nanay ko? Ano na po ang lagay niya? Kamusta po ang naging operasyon? Tignas ng pasyente. Isagawa natin ang operasyon sa tamang oras. Ako to alam niyo, mula ako dito kahit kung hindi ko lamang, paano wala na siya. Mabuti tumawag ka sa hotline. Dahil dito, nakuha namin ang kanyang mga detalye at endorse sa amin ng maayos. Pagdating pa lang ang ambulansya, naihanda na namin ang lahat at nakaabang na kami dito. Maraming salamat po, Dok. Pero, Dok, magkano po ba ang kailangan namin bayaran? Wala po kasi ako sapat na pera ngayon eh. Kakailanganin ko po ba ng pirma o endorsement mula sa konsilong opisyal para makalabas kami? Dili po kasi ako member ng EPD Healthcare eh. Iho, wala kang kailangan hinga ng pabor o baka na sino ang politiko. Nung pinasok ko, alam mo, kinuha namin ang kanyang mga detalye. Dahil dito, isang kanila lang ang assistance request. Napakalaking bagay na nakakatanggap kayo ng tulong at suporta mula sa pinagsama-sama at mas pinalakas na programa ng city. At ito tatandaan mo. Hindi mo kailangan maging miyembro ng Unit of Guard. Dahil ang Unity of Guard ay para sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Batangas. Pag-ibig ng pasilyo, muling maingay ang isip mo, naririnig mo ang lahat ng mga salitang pinitiwan mo. Pagkakot ka mo ng galit, mga araw na puno ng duda, ngayon ikaw ang naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Di mo nakita ang mga kamay na tumutulong kahit nakarinig ka lang sa mga bagay na
Teka, tsaka lang ha. Ayusin ko na yan. Ba't mo naman pinadala sa akin? May walang saksaan. Ayan. Yan. Bukas na ang camera. At ang page natin. Dali, magdali na lang hindi. Mag-live? Oo, balik. Para saan? Para sa... Pero ako talaga. Siyempre bro, gagamitin na natin itong pagkakataon na to para mapagsakin si Mayor ngayong taon. Ito, isipin mo. Sabihin mo, binaliwala yung nanay mo ng hospital kasi ginano na yung mga kritiko. Tsaka ano pa yun? Sabihin mo sa Facebook live mo na nasinigil tayo ng malaking pera at saka binaliwala yung program. Siguradong babagsak si Mayor at saka bumubuong tiwala sa kanya ng mga tao sa isang post lang. Ano? Sasalahan na ba kayo ng bayan? Alam niyo ba kung ano nangyari sa akin dito? Buhay ang nanay ko dahil sa mga programang to. Ano bang pakialam natin sa katotohanan na ito? Isipin mo naman yung partido natin. Ganito. Kapag nanalo, manok natin sa susunod na halalan. Tayo ang itataas! Kaya, Yusuf Reyes ka natin. Kaya niyo ba? Ayan. Keyboard lang ang pinipindot natin. Gabi-gabi tayo gumagawa ng kwento. Para saan? Para sa likes at shares? Pero alam niyo ba talaga kung anong ginagawa ng mga post natin? Inaaresto natin ang pag-asa ng mga tao. Dahil sa mga paninira natin, maraming mahihirap na matanggal yung ayaw pumunta sa ospital dahil akala nila marami silang babayaran. May mga head of the family na ayaw sumuporta sa KYC registration dahil sa pamaskuhan doon, kung 1,000 voucher lang daw kung matatanggap. Pati yung trash na bigas na problema. Sinasabi, sa simula lang magaling. Nagpapakalat tayo ng lason. Habang ang gobyerno, nagpapakalat ng gamot. Tama na. Tama na. Tapos na ang panahon na nagbulag-bulagan ako. Katotohanan na ang haharapin ko ngayon. Tara na. Bro, Mula sa katotohanan. Wala ka dyan. Tara na, Miguel. Huwag mo nag-alay live mo. mga kababayan kong Batanggenyo, ako po si Anton, ang admin ng Batangas Radcom. Noong mga nakaraang buwan, pinuno mo ang inyong mga screen ng galit at duda sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit kami, ang aking inahinatake sa puso, at sa oras ng aking pinakamadilit ng kaibigan, ang mga programang sinasabi ko Juan, ang siya mismong nagligtas sa akin. Sinasabi niyo, wala nangyayari sa ating lungsod? Ito ang katotohanan na pilit nating tinataguan. Ang mga numerong ito ay hindi lamang ulat sa papel. Ito ay buhay ng bawat Batanggenyo. Nabulag po ako dahil hindi nanalo ang gusto kong kandidato. Ngunit ang tunay na serbisyo, walang pinipiling kulay.
Kaya ngayon, opisyal ko na pong isinasara ang pahinang ito. Suri muna tayo bago duda. Sa isang taon ng panunungkulan ni Mayor Marino, isa sa mga programang maituturing niya may hindi nakamalawak na epekto sa mamamayan ay ang Trash to Bigas program na sabay na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan at pagtugon sa kahirapan. Sa ilalim nito, 1,380 families ang nakinama sa pagpapalit ng 40,440 kilos at 67,048 pieces of recyclable waste. Ito ay kapalit ng 24,639.50 na kilo ng bigas. Itinuturing itong isa sa mga best practices ng lungsod at kinikilala rin ng ibang lokal na pamahalaan. Dahil sa matagumpay na pagsasama ng environmental protection at social welfare. Kung sinabi po sa city na may gano'n niya kung ano ni Mayor, hindi lalo kung nilamihan, dinagdagan yung malata ko, iniwalay-hiwalay ko, pati yung pinagpalitan ng Mayor, umipon ko lang siya, hinihintay ko talaga yung ano na nung trust to bigas. Sana po ang sapa ko rice ay 7 na sapa ng bigas po na 25 kilos and 7 sapa and 2 kilos po. Yung bigas po, may tindahan po aking kapatid na kainan. So yun po ang ginagamit namin. Ang tinapat na bigas ba yung labing 10 ko lang kuha ko, 10 sako, tapos nilalagdagan pa lang 2 sako at may 7 kilo pa ulit. Yung programa sa initiative ni Mayor Barbie, napakaganda po dahil habang hindi mo namin ng basura, may kapalit pong bigas. Maraming salamat po Mayor sa mga programang napalaki po tulong sa amin. Sana ituloy-tuloy po. At sana magkaroon po ng panibagong trusted na sa aming marami at kami po nag-iipon po talaga. Sana po ay masuportahan ang lahat din ng barangay para po ang aming basura ay mabawasan. Mayor Barbie, salamat po sa inyong programa na Trust to Bigas. Ang laki po ng tulong. Ang laki po ng tulong sa aming lahat. At napakaganda po. Maraming salamat at nag-bail at ako yung nakarami ng bigas. Patuloy rin ang pagsasaayos ng mga facilities sa Ribery Eco Park sa pakipagtulungan ng pribadong sektor, nakapagpagawa na ang lungsod ng Wildlife Learning Hub at Gift Cafe, Aviary, Cooling Huts, Poultry Shed at Monkey House, habang isinasagawa naman ang pagpapatayo ng amphitheater at gravity garden. Upang maniyak ang kalidad ng kapaligiran, nakapag-install ng Continuous Ambient Air Quality Monitoring Systems o CAAQMS sa 5 strategic na lugar. Poblasyon 70, Sandali na Kalsada, Balagtas, Bilogo at Iligan. Batay sa monitoring na nananatiling nasa antas na excellent ang Air Quality Index ng lungsod. Isinasagawa rin ang surface at marine water monitoring na nagdala ng Water Quality Index na 87 at 83 na kapwa na sa kategoryang group. Bilang patunay ng matagumpay na pangangalaga sa yamang dagat, kinilala ang Pulong Bato Marine Protected Area sa Isla Verde bilang outstanding locally managed marine protected area in the Philippines at Bantay Dagat Group na patuloy na nagpapakita ng malasakit at dedikasyon sa proteksyon ng karagatan. Ang mabuting pamamahala ay hindi lamang tungkulin, kundi isang pananagutan sa taong bayan. Sa
pagsisimula ng panunungkulan ni Mayor Marinho, binigyang prioridad ang pagpapalakas sa hanay ng mga kawani ng pamahalaang lungsod bilang pangunahing tagapaghatid ng serbisyong publiko. Regular na tinatagubilin ni Mayor Marinho sa flag ceremony tuwing Lunes ang maayos at tapat na paglilingkod para sa mga mamamayan na naglungsod ng pagkilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, Southern Luzon Regional Field Office bilang kauna-unahang LGU na nakamit ang full EVOS ARTA compliance. Ikinagdidilang nakunan ng divisyon ang Mayor's Action Center. Ito ay upang mapabilis ang pagtugon sa mga hinaing ng mamamayan. Pinalakas din ang seguridad at disiplina sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng Defense and Security Services Division sa Office of the Discipline, Safety and Security Officer. Sa larangan ng Human Resource Development, nakapag-hire ng 32 permanent employees, nakapag-promote ng 50 employees, at naitala rin ang 7 re-employments, 20 reappointments, 21 casuals, 29 part-time employees, 3 co-terminus at 630 job order personnel. Ipinatupad din ng Ordinance Number 25-047 Series of 2025 na nagtatakda ng drug-free workplace policy sa pamahalaang lungsod, kung saan sasailalim sa drug testing ang lahat ng kawani. Sa larangan ng fiscal management, patuloy na pinag-iigting ang transparency at accountability sa pananalapi ng lungsod. Mula June 1, 2025 hanggang May 31, 2026, nakapagtala ang pamahalaang lungsod ng kabuuang koleksyon na 3,804,796,362 pesos 0.62 centavos na may 12.19% na pagtaas kumpara noong 2024. Patuloy ito na hindi labis ang pagdepende ng lungsod sa pondo mula sa pambansang pamahalaan. Ang pagtaas ng koleksyon ay iniuugnay sa pinalakas na tax mapping at saturation drive ng City Assessor's Office at DPLO. Gayon din sa on-site collection of taxes and fees ng Treasurer's Office sa mga barangay. Patuloy rin ang isinasagawang pagre-review, pag-update at paglilinis ng assessment ng mga ari-arian na matatagpuan sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Bahagi nito ang masusing pagtitiyak sa tamang valuation, lalo na sa mga pagkakataong may hindi tugma o nagkakasaluan ng pagtatasa. Isinasagawa rin ang kinakailangang reclassification ng mga lupang residential and agricultural tungo sa commercial o industrial na gamit sa mga lugar na may mga nakatayong gusali o istruktura, alinsunod sa aktwal na paggamit ng mga ito. Samantala, patuloy na nakatatanggap ang lungsod ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit. Ito ay patunay na ang mga financial statements ay naihanda ng naaayon sa itinakdang financial reporting framework at mga patakaran ng COA. Ipinapakita nito ang maayos at tapat na pamamahala sa pondo ng pamahalaang lungsod. Ang Batangas City ang proponent ng CY 2025 Seal of Good Financial Housekeeping, kung saan ito ay isang mataas na pagkilala mula sa Department of Interior and Local Government na nagpapatunay ng mahigpit na pagsunod ng LGU sa transparency, accountability at mga pamantayan sa financial reporting ng COA. Kinilala rin ang lungsod sa iba't ibang larangan ng mahusay na pamamahala. Ang baguhang Mayor Marvin Marinho ay napabilang kaagad sa top-performing mayors na may 95.8% of rating sa buong probinsya at Calabarzon Region.
ng ordinansa at resolusyon, naging mas mabilis, maayos, at matagumpay ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng pamahalang lungsod. Mula July 2025 hanggang June 15, 2026, nakapagtala ang sangguniang panglungsod ng kabuuang 38 ordinance at 579 resolution na nagsilbing pundasyon ng mas epektibong paghahatid ng serbisyo publiko. Kinilala rin ang 57 Batanggenyo na nagbigay ng karangalan sa lungsod sa iba't ibang larangan. Ito ay patunay na patuloy na pagyamang ng galing at husay ng mga mamamayan. Ang mga nagawa sa loob ng isang taon ay patunay na ang epektibong pamabahala ay nasusungat sa tunay na pagbabagong nararamdaman ng mamamayan. Sa bawat proyekto na isakatuparan, serbisyo na ihatid at programang nagbigay ng konkretong benepisyo. Ang mga tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayang patuloy na nagtitiwala at nakikiisa. Higit sa mga parangalang magkilala, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang ginhawa, pag-asa at oportunidad na nagtatamo ng bawat Batanggenyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Marvin Marino, magpapatuloy ang mabilis, mahusay at malasakit na pamamahala upang matiyak na ang pag-unlad ay mararamdaman ng bawat pamilya, ng bawat barangay at ng buong lungsod ng Batangas. Dati, puro pambabatikos na nakikita ko sa screen ng aking telepono. Ngunit dito, sa espasyong binuo para sa bawat Batanggenyo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pag-ulan. Isang lugar kung saan ang aking ina ay muling nakatayo at ang ating lungsod ay muling humihinga ng may pag-asa. Ngayon na tayong patuloy na nagkakaroon ng tamang kamalayan sa katotohanan. Kasangga na natin ang pagsusuri sa araw-araw nating laban sa buhay. Kapit busy at sama-sama natin bigyan ng ligtas ang mga pangyayaring naglalayo sa atin sa katotohanan. Ikaw, ako, tayo, ang tagapagmulat ng katotohanan. Ano ay mulat na sa kamalayan ng pagpapanatili ng katotohanan. Tayo na ang tagapagpangalan ng katotohanan at tagapagpatuyod ng pag-unlad. Ang bawat ina, ama, at mga anak ang siyang pundasyon ng pagkakaisa para sa katuparan ng ating mga pangarap. Kaya higit nating patatagin ang ating pamilya at ng lungsod. Dito kataan ay patuloy na umaasa sa pagbabay at pagsuporta ng aming mga magulang, ating mamamayan ng ating mga. Kaya naman po mahalaga sa amin ang aming magulang, pagkakataan, sa kamalayan, patungo sa pag-ulan, kasama ang aming pamilya at kayo pong lahat. Ating pagtitiwala na patuloy na pagkakaisa ang lakas ng ating lungsod. Patuloy natin suportahan ang tama at katotohanan. Tangalan ng ating pangarap na matatag na kinabukasan. May pag-asa pa. Dahil palaging may pag-asa sa bayang ulan at kamalayan sa katotohanan
at nagkakaisa para sa pamilya. Yakapin natin ang pag-asa, pagkakaisa at kaunlaran ng bawat isa at ng bawat pamilya. Dati
Sa loob ng 365 days, nasaksihan ng sambayanan ang mga programang inilunsad, mga proyekto na isapagtuparan at mga serbisyong inilapit sa mamamayan. Ngunit higit sa mga numero at palakpakan, mahalagang makita ang katotohanan nasa likod ng bawat tagumpay sa pamamagitan ng pagsasabuhay o sa tulay ng pamagasulit kamalayan sa katotohanan. Ipinapakita na ang tunay na pagbulan ay nasusukat hindi lamang sa magagandang presentasyon, kundi sa katapatan ng paglilingkod at sa layuning tunay na para sa publiko. Sa panahong mabilis kumalat ang ingay, haka-hakang patikos sa social media, mas mahalaga ang magiging mula at mapatuloy kaysa madalos-dalos na pag-uusga. At sa gitna ng isang 360 degrees arena type stage, walang likuran, walang taguan, tanaw mula sa lahat ng panig. Sumasalamin ito sa pamumuno, bukas, tapat, at may pananagutan. Mga kababayan, si Mayor Marvy F. Marina! Maraming salamat po. Magsuli po tayo lahat. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Good job. Palakpakan naman po natin ang ating mga actors. Alam nyo, ang dami ko lang napanood na shows buong mundo. Ito isa sa pinakamaganda ko nakita. May message ng pag-asa, pagkakaisa, at tamang-tama para sa lungsod ng Batangas. Maraming salamat. Good job. Kaya po, ganun ang ginawa ko. Hindi po ako kasi makapagsalita. Ngayon lang ako nakapanood ng show na isang oras po nang pinipigil ng aking luha. Sa tuwa, hindi sa lungkot, sa tuwa. Dahil sa totoo lang, kung nakita rin yung mga programa, ay ano lang, nabuelo pa lang po ako. Isang taon pa lang po ako ngayon. Kaya marami pa po tayong kailangan gawin. Kailangan pa po natin magtulong-tulong. Maraming salamat. Hindi ko po alam kung paano po kayo isa-isahin. Pero una-una sa ating Panginoon, maraming salamat. Parang pinatila niya ang ulan para lang sa okasyon nito. Siyempre, nandito po ang aking pamilya. Lahat po kayo aking pamilya. Pero nandito po ang mama, mami. Maraming salamat. Number 1 fan. Maraming salamat sa aking not so good looks. Hindi ko alam kung problema o masama. Basta maraming salamat. And then, kay Daddy ka sa taas. Sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Panlusod, Vice Mayor, sa lahat ng members, maraming salamat sa inyong tulong, board members. Maraming salamat. Siyempre sa ating mga department heads, city administrator, palakpakan pang po yan din. Alam niyo po, sa mga department heads, tuwing Monday po, wala po akong tigil ng instructions. Pasensya na kayo. Kung ako'y maraming pinagagawa sa inyo, higpit, pero ito po yung resulta. Hindi ko po ito gawa. Gawa po ninyo ito lahat. Baho po natin lahat. Maraming salamat. Sa lahat ng mga AMSA na naririto, maraming salamat. Sa mga barangay officials at mga pangulo, maraming salamat. Kahit yung mahirap natutupad ko sa inyo, ay pinipilit niyo po, alam mo, hindi niyo pa magkaano kilala, pero lahat po ng ginagawa natin, tao naman po ang makikinabang. Sa lahat po ng mga kabataan na narito, nandito rin po ang aking dalawang anak, Santino si Joaquin,
I'm doing this for you guys and for the next generation. Sa aking mga kaibigan na tumulong, unang-una pa lamang na naniwala, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po na naririto, lahat po ng mga heads ng ating mga religious organization. Alam ko, Bishop Art, tuwan-tuwa ka dun sa paganda ng paganda, paunlad ng paunlad at masaya ng masaya kasi sa inyo ko po yun nakuha. Maraming salamat. Dito ko po, pumapalakpak kayo. Sa lahat po ng mga taxpayers, palakpakan naman po natin yung malalaking taxpayers, mga kaibigan po natin. Maraming salamat. Hindi ko po sasayangin yung mga binabayad ninyong buwis. Sisiguraduhin ko na mas maraming malalapatan ng gamot at walang magugutom sa lungsod ng Batangas dahil sa mga buwis na ibinabayad po ninyo. Hindi ko po yan lulustayin ng walang pakinabang. Kaya tuloy nyo lang po, makiisa lang po tayo. Alam ko po ang aking gagawin, kailangan ko lang po ng tulong ninyo. Hindi ko po ito kaya mag-isa. At hindi ko rin po ginawa mag-isa yan. Lahat po kayo ay kasama sa mga ginawa nating proyekto. Kaya hindi ko po alam kung anong sasabihin ko na masasalamat. Maraming salamat sa aking may bahay, si Congresswoman Beverly Di Magua. Bagaman wala po siya dito, palakpakan po natin. Yung mga programa po na nakukuha natin, tulong po yung national government at saka yung local government. Kaya po nakakaramdam tayo. Kaya po nakakapag-hospital ang marami sa ating mga babayan. Kaya nalalapatan ng gamot ay dahil sa pagtutulungan ng national government at ng city local government at ng official po natin na tumutulong. Kaya sa totoo lang, sinabi ko po kay Lem na ayaw ko magsalita, ayaw ko mag-report dahil baka hindi ko mapigilan ang aking luha sa sobrang saya. Kaya po ginawa namin sa larangan ng sining na langit, pinakita sa inyo yung mga programa. Sana po nag-enjoy kayo. This is the first time that we did this. And I'm very happy, I'm very nai-inspire pa po lalo ako na gawin yung mga dapat natin gawin. Marami pa po tayong dapat gawin. Kaya po sa mga naniniwala po sa atin, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Kung ano man po yung masasamang nangyayari, kaya po yan natin ayusin. Kaya sobra-sobra po ang pasasalamat po sa lahat ng naniniwala at patuloy na naniniwala.
Sa pagkakataon po ito, huwag mo na po tayo tatayo. Iikot po si Mayor sa kanya-kanyang lugar para makapagpa-picture po. Nais po muna natin tawagin ang Sangguniang Kabataan, Federation President para sa paggagawa ng kanilang inahanda ngayong umagang ito. SB Federation President Sherwin Tejada. Tinatawagan po natin ang ating Mayor sa ibabaw ng entablado. At sa pagkakataon ito, babasahin naman po makibigay ng microphone at mahaba ka lang yung okay na po. SK Sherwin, makipaliwanag na lang. Okay na, sige, picture na lang. Pinipili sa station para pasimulain ang presensya ng aming dalawang bumalhakan ng Blanco, bukalhan ng Fortuna Bosta Melgalame, Vice Mayor Tony Alexa Cruz, Konsehal Marchecheta Jensa, Konsehal Aileen Cabua, Konsehal Michael Regina, Konsehal Cesar Hernandez, Konsehal Marco Casante, Konsehal Junjun Gamboa, Konsehal Dr. Jonas Tolentino, Konsehal Andrea Baitaran Magalayin at Konsehal Amina Aileen Ariona Montalvo, Konsehal Arthur Port Blanco. CMP reporters sa likod kayo. Kita-kita tayo sa backstage. Wala pala backstage na. Maraming salamat sa PBBC President Mike Malacan at sa kanyang mga punong barangay. Mga kagawad, maraming salamat po barangay kagawad. Mga pagulang, maganda na naman ang salamat po sa inyo. Sa ating mga kapong OP ng gobyerno, magpapala! Yes!
Ready for 1, 2, 3, start! Tumama na si Pastor! One.
1 year. Yes. Hello! 1 year. How are you? 1 year! Congratulations, Marvin! Yes, 1 year. Pabigay na sa'yo. Yes, ako. Para sa Mayor Batangueños, sa para sa Lord everybody, thank God for a wonderful mayor. Hindi na kayo makakaubot ng ganito. Kaya kailangan nagtatanggap everybody. Happy